Alright mga sideline. Okay? Ka-update lang tayo sa ating mga sideline, no? Galing tayo ngayon sa isang meeting. Okay? So, wala lang. Bali, kwento-kwento lang mga bagay-bagay na napapanahon ngayon. Okay? So, pauwi naman na tayo, no? Meron tayong bagang pinasok, ano, na pagkakakitaan. So, Move It ang ating pinasok. At pwede siyang pang part-time, pwedeng pang full-time. Okay? So, nakapasok tayo nung Sabado dahil Sabado nag-hiring sila ng gabi. So, na time na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok sa kanila. Yun. So, nag-hiring sila ng mga riders. Si Mobit kasi, para sa hindi nakakaalam, sa mga bago, ay part ng Grab yan. Grab. Mototaxi. So, kung may Grab car, merong mototaxi. So, yun. Kaya, mas marami ang pumapasok sa kanya dahil mas marami ang buyers or booking kay Move It sa ngayon. So yun, nakapasok tayo noong Sabado kasi magdamag nga na nag-hiring sila. Ngayon, Sunday bumiyahe tayo. So ang ating naging feedback dun sa ating pagbiyahe ng Sunday is maganda ang naging resulta dahil ayun, okay yung biyahe natin. Mako-compare natin kasi ako dati naglalamove ako eh. Ko-compare lang natin. Kwento-kwento lang muna tayo, no, habang traffic. Doon sa parcel or sa mga delivery ng Lalamove is ko-compare natin doon sa pagiging riders. Yung pagiging Lalamove delivery, hindi naman sa pagninira, no. Comparing ko lang to kasi ako na-experience ko na rin yon. Pag pipick up ng mga delivery, pag-deliver ng mga delivery sa mga customer ni Lalamove ay mas okay po itong kay Move It. Dahil kay Move It is tao yung ating kinikerry, and then syempre mas madali natin na pipick up yung item kumpara kay Lalamove. Yung sa mga parcel niya ay medyo kailangan natin mapapuntahan sa pinaka-area. So may time kasi itong si Move It na yung tao nagmamadali, syempre hanapin mo. So mas mabilis ang kanilang transaction. So, pangalawa, sa contacts, mas okay si Move It dahil unang-una mayroon na itong built-in na contacts, mayroon na itong messenger, mayroon pang tawag sa loob ng application. So hindi ka na maglo-load ng multiple number. Tapos yung kanyang maps, so very, kumbaga, accurate base na sa akin paggamit. Hindi ko pa naman na-experience na problema dun sa paggamit ng kanilang application ng maps. Naka-built-in na rin. So napakabilis. Pag pinick up mo, yun na. Pwede mo nang dalhin kung saan. At dire-diretso, pick up and drop off ka na lang. Tapos slide, payment confirm. Yun lang. Napakabilis. So ang kagandaan dito yung auto accept. Auto accept. Hindi mo na kailangan na magbasa. Hindi mo na kailangan na pag-aralan yung biyahe sa susunod. Pa-accept ka lang. Meron naman setting dyan na i-close natin yung yung ating location. So kung ayaw mong pumunta sa isang location na ganito like Cavite, Malabon, o Pasig, Antipolo, mga ganun, meron naman dyan selection, pwede mong i-close. So yun, overall sa aking dalawang araw na paggamit kay Move It bilang isang partner,
At ang ating goal naman is makapag-discovery tayo ng mga pagkakakitaan. So after ng work, so at bilang isang sideliner Philippines, so pinapasok natin yung mga yan. So ngayon, positive na ako kay Move It, dahil other extra income andito pwede kang makakuha. Okay, so sa mga ka-sideliner na gustong pumasok kay Move It, mag-a-update ako sa mga nag-aalinlangan na gustong sumali, mag-join dun sa Move It driver app, auto taxi. Yan, pang part-time man o pang ano, mag-a-update ako sa mga ka-sideline natin. So far okay ang nagiging experience ko dun kay Move It. For 2 days na ginamit ko yung kanilang application. Yan. So, okay. So, maraming salamat mga ka-sideline. At wala ng traffic. Oh, mga bata. Loko to mga bata na to. So, nasa monumento na tayo. Medyo maluwag na ang traffic. Medyo maluwag na. Yun. So sign out na ako mga ka-sideline. Maraming salamat sa mga naka-subscribe at sa hindi pa naka-subscribe sa akin. Ang video ko nga pala ay nagpapatungkol sa aking buhay. Nagpapatungkol dun sa mga bagay-bagay na pwede natin pagkakitaan. Nagpapatungkol dun sa mga kung ano-ano yung ginagawa ko. So ngayon paiba-iba yung video na nakikita nyo mga ka-sideline, pero ako yung gumagawa. Actual ko yung ginagawa, yung mga ganyan. So kasi gusto ko ma-experience, and then after ko ma-experience, ma-share ko sa ating mga ka-sideline na nakasubscribe, at sa hindi man, sa nagtatanong, nagka-clarify kung ano mang gustong alamin dun sa isang bagay. Kaya pag na-experience ko, sinishare ko kasi gawain ko din naman yun eh. Pag mayroon kong gustong alamin, nag-search ako at pinag-aaralan ko yung mga binibigay sa akin ng base sa mga na-experience ng iba. So yun, research lang, tapos sharing lang. Kaya ako paiba-iba ng video kasi kung ano yung gusto ko, yun na pinopost ko. Kung sa tingin ko makakatulong sa kapwa, pinopost ko. Kung hindi naman, so hindi ka interesado sa mga pinopost ko, disregard mo na lang, ha? Okay? Peace sa ating mga mga ayaw sa mga video ko. Malay nyo, pagdating ng araw magustuhan nyo. Okay? Sign out. Sideliner PH. Signing out.